Ang nakaraan. Nakarating na nga sila sa Gangnam Station, at dito ay naghunt sila ng mga green worms. Kasabay nito ay nakakita si Blondie ng kakaibang rune. Nang hingin ito ni Blondie ay itinango ni Hanso ang kanyang ulo, napagtanto na ang rune ay isang magandang pagpipilian para sa simula ng kanyang paglalakbay. Pinatigas ng rune ang kanyang balat at pinataas ang kanyang kakayahan sa regeneration, na napakahalaga para sa kaligtasan ng buhay sa mga unang stage. Ang bentahe ng rune na ito ay kumikilos ito na parang passive skill, hindi nangangailangan ng mana, at maaaring matutunan ng walang anumang limitasyon. Gayunpaman, nalaman ni Hanso na hindi siya malayang natututo ng mga skills. Karaniwan, ang mga tao ay maaaring matuto ng dose-dose ng mga skills, at kahit na ang bilang ng mga skills ay maaaring umabot sa daan-daan, walang panganib sa pag-aaral ng mga ito. Gayunpaman, may limitasyon si Hanso. Noong unang natutunan ni Hanso ang rune, napagtanto niya na ang bilang ng mga skills na matututunan niya ay limitado sa 7. Si Eres, na napakahalaga sa kanya, ay madalas na nagreklamo tungkol sa limitasyong ito pero binigyang diin din ang kahalagahan ng matalinong pagpili ng mga skills. Ang unang skill na natutunan niya ay nabuo mula sa regeneration hanggang sa isang malakas at makapangyarihang teknik. Si Blondie, na labis na nasasabik, ay hinigop ang rune at agad na nakita ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Ang kanyang stats ay nag-improve, nagbibigay sa kanya ng karagdagang lakas at physical resistance. Samantala, ipinagpatuloy ni Hanso ang kanyang paglalakbay, napagtanto na kailangan niyang maingat na pumili ng skills ayon sa kanyang plano. Bagamat nagpakita ng pagpayag si Blondie na makipagkumpetensya, nanatiling nakatuon si Hanso sa kanyang layunin at handang harapin ang mas malalaking hamon sa hinaharap. Habang si Hanso at ang kanyang grupo ay nakipagsapalaran sa mas malalim na parte ng abandonadong istasyon ng tren, nang papasok na sila ay napatanong si Mehe kung tutuloy ba sila talaga, pero sabi naman ni Hanso na pwede namang hindi sila sumama, wala naman siyang pakialam, agad namang sumagot si Blondie na sasama siya, kaya't napagdesisyonan din ni Mihi na sumama na lang. Napansin naman agad ito ni Hanso na para bang napipilitan si Mihe, pero wala na siyang magagawa, kapag humiwalay ito sa kanila, ay alam nito na mas nasa panganib ang buhay niya, kaya't isa lang ang solusyon dito, kailangan niyang lumakas. Bigla namang nasabi ng babae na sa taas na lang sila, pero sabi ng isa ay sasama na din ito, sumabat naman agad si Blondie, at sabi nito, na bakit siya sasama ipabigat lang naman ito. Sumagot naman ito, na wala siyang pakialam. Kaya't lalong nagalit si Blondie dito, sinaway naman agad sila ni Hanso, at sinabing wala na silang panahon para dito, kaya pwede nilang gawin kung ano ang kanilang gusto. Galit na galit naman ito sa dalawa, at pinapahiya siya sa harapan ni Mihi. Nagulat naman ang mga kasama niya nang mapansin nila, na may convenience store pala dito sa dungeon. Naalala naman ni Hanso ang taong nagbigay ng tip sa kanya, na palaging merong convenience store sa ganitong klaseng dungeon. Habang naghahanap ito ng mga supplies, para bang may hinahanap din si Hanso, at yun na nga nakita niya ang isang kaldero, ibinaba niya ito sa sahig, at nagsimulang magluto, pinagsama niya ang dugo ng green worm at ang balat ng goblin, bigla namang sumulpot si Blondie, na para bang gustong tumikim sa luto, pero sabi ni Hanso ay isa itong poison, kaya't napaatras naman ito. Napatanong naman sila kung bakit niya ito ginagawa, at kung saan niya ito natutunan. Superpower at punong-puno ng talino ang aking utak, sagot ni Hanso, inis na inis naman si Blondie dito. Naalala pa ni Hanso ang mga panahon na pinag-aaralan niya pa ito, na para bang sasabog na ang ulo niya, pero lahat ng tinuro ni Keljan ay nagamit naman niya ngayon. Nang matapos siya ay inilagay naman niya ito sa kanyang blade, nang hingi naman ng mga ito, pero sabi niya ay bayaran siya ng rune, puro reklamo naman si Blondie. Nasabi ni Hanso na pwede naman itong ibigay ng libre, pero pag sa katagalan na palaging ganito ay hindi magandang ideya. Kaya't napagdesisyonan nila na bayaran na lang si Hanso, at nakagamit na din sila. Nang handa na silang umalis, ay sinabi ni Hanso na ilibing nila ang kanilang napakalaking mga bag dahil magiging target lang sila. Napahanga naman si Mehe sa mga katangiang ito ni Hanso, kaya't napaisip siya kung kailan siya magkakaroon ng ganitong superpower. Napaisip naman si Mihe na sa sobrang daming nawala sa mundong ito, ay dapat siyang mag-survive. At nakita naman niya si Hanzo, kung nandito siya ay siguradong makakaligtas siya. Naiinis na naman uli si Blondie, dahil sabi niya nagbibidabidahan na naman si Hanzo. Kaya tinapon nito ang bag at ipinahawak dito.
Napatanong ito, "Hoy Hanso, magkakaroon din ba kami ng superpowers?" Sabi naman ni Hanso ay posible, kaya't tuwang-tuwang mga ito. Naalala pa nito ang sinabi ni Keljan, na sa daming taong kinuha ang iilan dito ay magkakaroon ng powers. Nagpahabol pa nito, na patayin ang mga sagabal sa kanya. Napatanong naman si Blondie kay Hanso kung bakit medyo bastos siya sa kanila. Ayaw lang nitong magsalita, at wala naman siyang pakialam. Naalala pa nito ang mga panahon bago siya bumalik sa nakaraan. Ang mga panahon na araw-araw ay kalaban niya ang iba't ibang klase ng mga monsters, kaya't hindi na siya mahilig magsalita. Ang nasa isip naman ni Blondie, kung hindi lang dahil sa superpower ni Hanso, ay hindi siya magiging sunod-sunuran dito, at kung maging mas malakas man siya, ay liligawan niya si Mihe, at papatayin niya si Sangjin kasabay dito ay gagawin niyang alipin si Hanso. Bigla namang pinahinto ni Hanso ang paglalakad, dahil sa slime na nakita sa baba, at hindi ito ordinaryo, dahil ang mga ito ay galing sa Land Mermaid. At ang mga ito ay kayang putulin ang kanilang katawan ng walang kahirap-hirap. Napasabi naman si Blondie na bida-bida na naman si Hanso. Pero mayroon itong plano, kinuha niya ang mga bote, na ginawa niyang firebomb. Napasabi naman si Blondie kung superpower niya din ba ito, at biglang tawa. Sinabi naman niya ang plano sa kanila, at kung ano ang gagawin, nagpresenta naman ang dalawa na sila na lang ang maghahagis ng firebomb. Habang naglalakad sila, ay puno ng kaba si Mihe, kaya't sinabi ni Hanso na maging alerto sila. Biglang may boses silang nadinig sa paligid, kaya't inutusan nito si Mihi na ihagis ang firebomb, tinamaan naman agad ito, at tuwang-tuwa si Mihi. Sinabi naman ni Hanso na magsimula na silang umatake. Habang nasa unahan na si Hanso, napasabi naman si Blondie sa sarili na, uunahan na naman sila ni Hanso sa mga rune, kaya't hindi siya magpapahuli. Habang nagsasalita ito ay nakatingin sa kanya ang isang Land Mermaid, at umatake agad ito. Nagulat si Blondie, at bigla na niyang iwinasiwas ang kutsilyo niya, bigla namang bumagsak ang Land Mermaid. Napangiti na lang ito na epektibo pala ang poison. Napasabi naman si Hanso na hindi sayang ang pagbili nila sa kanya ng poison gamit ang rune. Nag-i-imagine na naman si Blondie, na sa pamamagitan nito ay makakahabol siya kay Hanso. Ang kahit na anong gagamitin nila laban sa mga Land Mermaid, pag ginamitan ng apoy at samahan pa ng venom, kahit pa mapurol na ang mga weapon, ay talagang epektibo ito. Pangiting-ngiti naman si Blondie, dahil masusulo na niya ang mga rune, nang akmang kukunin na niya ito, ay biglang sumuka ng asido ang isang Land Mermaid sa kanyang paa. Kaya't napaupo ito sa sakit, habang nasa baba ito ay nagsimulang lumapit sa kanya ang iba pang mga Land Mermaid, kaya't nagpatulong ito, naubusan naman na ng firebomb si Mihe, kaya't nakipagpalit ito kay Sangjin. Nahihirapan naman siyang sindihan ito, dahil sa sobrang tense niya, kaya't nahulog niya ito sa baba at nabasag. Nagalit naman si Blondie dito, at pinagmumura siya. Nang atakihin na si Sangjin ng isang Land Mermaid, ay dumating naman si Hanso at hinati ito. Sinabi niyang maging kalmado lang palagi, para masunod ang mga plano. Nang matapos na sila, ay pinapagpahinga niya muna ang mga ito. Napansin naman ni Blondie, na gumaling naman agad ang kanyang sugat, at ito ay dahil sa rune na kanyang nakuha. Hinati ni Hanso ang mga rune na fair sa kanilang lahat. Pero nag-isip naman si Blondie na bakit ang liit lang ng mga rune niya. Nakita naman ito si Sangjin, at may balak na kunin ang mga rune nito. Kaya't nilapitan niya ito, at sinabing wala bang respeto ang pamilya nila, at agad niya itong sinakal. Nagagalit pa ito dahil muntik na siyang mamatay, dahil hindi maihagis ni Sangjin ang firebomb. Inutusan naman siya ni Mihi na bitawan si Sangjin, ibinaba naman niya agad ito. At bumalik pa siya na sinasabunutan nito, at sinabing huwag din siyang magbida-bida, at gumaya na lang sa ama niya habang buhay. Nang kukunin na niya ang parte ni Sangjin, ay binato naman ni Hanso ng dagger ang mga rune, para hindi niya ito makuha, at sinabing bawal kunin ang hindi sa kanya. Ipinaliwanag nito na bakit niya pabibigyan ang pabigat na si Sangjin, kung pwede namang silang dalawa na lang ang maghati. Pero sinabi ni Hanso na dapat fair ang lahat, at huwag pakikialaman ang kabuhayan ng iba. Naiinis naman si Blondie, at sinabing pagsisisihan niya din ito. Pinagsabihan naman niya si Sangjin, na tignan ang sarili nito pati ang kanyang parte, at kinuha niya ito ng dahan-dahan. Napatanong naman si Mihe, kung hindi ba siya naiinis sa kanila, dahil sa ganitong mga sitwasyon na nangyayari, at naisip niya na baka kahit na anong oras ay umalis siya. Okay lang naman ito kay Hanso, at wala siyang maiko-complain, nasabi pa nito, na sila ang bahala kung susunod pa din sila sa kanya, okay naman ang kanilang pinapakita.